Isang maulan na umaga or tanghali sa bawat isa po sa atin. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Grabe ang ulan mga kapatid, hindi tumitigil. Hindi tumitigil ang ulan natin, no? Kaya talaga namang nandoon tayo sa estado na wala pa rin pasok hanggang ngayon. Kaya tuntua mga estudyante. No, kaya magandang tanghali po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta po kayo? And I hope that everybody's doing well and everybody's doing fine, ano? At kanina nagbabasa ako nung isa sa mga GC natin dahil ngayon lang po ako nakapagbukas ng mga GC. Nagbabasa ako ng isa sa mga GC ng aming pong area, and yung isa naming tribe ay talaga naman nandoon ng ang matinding baha, no? Talagang nakita ko yung baha doon sa grabe, pambira, halos malapit na matabunan ang mga motor, no? Kaya ngayon ay patuloy po kayo mag-ingat, no po? Ingat po kayo sa lahat ng mga naapektuhan ng baha, sa lahat ng mga nasa lugar na medyo alanganin, no, ay mag-ingat po kayo. At wag na magpakatawag nga namin diyan, magpaka-superhero masyado. Pag hindi na kailangan lumabas, wag nang lalabas para hindi magkasakit. At kung hindi naman na kaya ng mga wala nang kailangan wag na po lumabas, no? Kaya again ay isang maulan na tanghali sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay po ngayon. And in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And talaga naman ang programa na ito ay sa biyaya ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Kahit talagang maulan pa din, no? At bumabagyo. Ay, alam ko hindi bagyo ito eh. Talagang hindi nila dinideclare na bagyo ito. At although yung nakaraan ay may pangalan, pero alam ko po talaga hindi to dineclare as typhoon weather, no po. Alright, so tuloy-tuloy tayo. At Sir Franz Ibarwang at Sir Tito Hermida, maraming salamat po sa inyong pagbati, no po. At I would like to take this opportunity na din to say thank you sa lahat po ng bumati po sa akin kahapon, no, sa akin pong karawan. And ngayon ay birthday ni Ma'am Joanne Taganile, ang asawa po ni Sir Sam Taganile. Ma'am Joanne, magandang tanghali po sa inyo and happy birthday po sa inyo. May God continually bless you and your family. Okay? At sabi ni Sir Franz dito, Franz Ibarwang, way to Manila sir, parang ilog na. Wow. Kaya sa lahat ng mga taga Maynila na member po natin ay ingat po kayo, ano po, mag-ingat. At ganoon din po sa mga nandiyan dyan sa or papunta kayo dyan sa Manila ay mag-ingat po kayo. Okay. So ngayon po ay kakaiba ang ating programa ngayon dahil ngayon dito sa studio ako lang din ang mag-isa. Dahil sa di inaasahang pagkakataon ay patuloy na, sabi ko nga, maraming naapektuhan ng ulan na ito. At pero salamat sa Panginoon ay wala man sila dito pero nandito pa rin sila. Okay? Ang gulo mo sir, virtually. And of course ay para makabati din sila, kasama ko po ngayon ang ating dahil ngayong tanghali na ito ay we have a special guest ngayong tanghali, and he is one of mothers na ginagamit po ng Panginoon, no, doon po sa lugar, kasi pag pinakita na natin sila ay kasama na nila yung guest natin eh. Kaya i-introduce ko na rin yung guest natin. Ngayong po tanghali po na ito, kasama po natin along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly ang ating pong guest na isa sa mga ginagamit ng Panginoon na nanay sa Salapungan, Tarlac. Wala pong iba kundi si Ma'am Del Busuelo. Magandang tanghali po sa inyong tatlo, ma'am. At salamat sa Panginoon ay kasama po namin kayo. Ma'am Cynthia, go ahead, and Ma'am Marnelly, pwede po ninyong batiin muna ang ating mga kapatiran.
Magandang araw po ng Martes, maulang Martes. Pero walang makakapigil sa atin sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong araw na ito. Hello Sir Maki, happy birthday! At saka kay Ma'am Joanne, happy birthday po sa araw na ito. At sa lahat po na nakikinig at nanonood sa araw na ito, maraming magandang araw po sa inyo at naway mag-ingat po ang lahat. Nako, sa lahat pag binuksan ngayon, puro baha. Nagkaroon rin lang po ng konting problema nung bago ako umalis dito. Kaya keep on tuning in. Binabati ko po ang West Bank family at patuloy po tayong manood at makinig, listen, and learn from this program. Magandang tanghali po sa lahat. Ma'am Marnelli. Isang ulang na tanghali dito mula sa, o 'di ba parang feel na feel ko yung reporter ako, live mula sa Cavite City, ang bahang-bahang. Yun. Binabaha po dito, yung kampo po sa labas, medyo hanggang almost tuhod na. And then yung papunta po Noveleta, yun po yung ang kaninang umaga, halos sa baywang na daw. So hindi talaga makakadaan ang mga sasakyan. Kaya pakisama po sa inyong panalangin na humupa na po yung ulan kasi may nakausap po ako kanina, sabi po, "Ma'am, low tide pa 'to." Mas tataas pa yung tubig 'pag biglang nag-high tide ngayong hapon. So sabi ko sana wag nang umulan para hindi na madagdagan pa yung tubig dito. And good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Let us all keep safe and tama nga yung sabi ni Sir Maki, kung wala naman kayong gagawin sa labas, wag na po kayong lumabas. Kanina po napilitan kaming lumabas kasi hindi naman po namin planong magstay dito overnight and extended nights. Mukhang ma-extend pa kami dahil hindi pa kami makakauwi. So we had Wow. to buy food and yung mga basic clothing kasi wala rin talaga kaming dala. So anyway, ganyan talaga, buhay sundalo. And we just thank God na safe naman po kaming lahat. At again, kay Sir Maki, belated happy birthday and happy birthday kay Ma'am Joanne. Wag na wag po kayong aalis. Excited po kami. It's our first time na mag-Google Meet. Talagang dalawa kami ni Ma'am Chincha. Akala namin kanina yung guest lang namin ang mag-Google Meet tapos biglang kami ng tatlo. Thank you Lord for technology. Huwag po kayong aalis dahil kahit malamig sa labas, paiinitin namin ang inyong tanghali sa ating balitaktakan. Man. Amen, amen. Kaya salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy po no ang ating pong programa despite of the weather issues. Weather lang yan, may Diyos tayo eh. Yan ang kagandahan sa ating programa. No po? Ma'am Del, magandang tanghali po sa inyo Ma'am Del and pwede niyo pong batiin ang ating pong mga kapatiran na nanonood po ngayon. Ma'am Del, magandang tanghali po. Hello po, Sir Maki. Happy birthday po. Isang magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Dito rin po sa Ramos Tarlac ay walang tigil po ang ulan. Kaya, napapasalamat po ako na meron din pong pagkakataon, isang malaking privilege po na maging guest niyo po ngayon pong tanghalin ito. Salamat po. At ako po ay inyo pong nakasama. So binabati ko po lahat ng mga nanay at mga kapatiran din po dito po sa CBBC sa Lapungan, Tarlac City. Good afternoon po, Pastor Louis. And also yung aking family, yung aking pong asawa ay naandyan sa Manila. And yung aking pong anak dito po sa aking tabi. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ma'am Marnelli and Ma'am Cynthia, good afternoon po. Yan, amen, amen. Busy po yung asawa ni Ma'am Del ngayon eh kasi merong tinitake na exam, no? Kaya yan ang maganda na ipanalangin po natin, no? At sabi ko nga po kay Kuya Toto, ang bilis ng ang bilis nandoon ka na sa stage na yan. Kaya salamat sa Panginoon, no? At mga kapatid, no, sa lahat ng mga nanay diyan, ay tuloy-tuloy po ang ating programa. Kaya sabi nga ni Ma'am Marnelli kanina, huwag kayong aalis dahil bagamat malamig sa labas, papainitin natin ang usapin natin ngayon. Sapagkat nandoon pa rin po tayo sa ating pong usapin all about being a wise woman. Alam nyo, katulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi madali at wala namang perpekto no, na
asawang babae at isang nanay, but meron laging godly woman in the house. And isa po yan sa mga ating pong tinatalakay po dito na lagi pong nagre-resulta yan if you are a wise woman. Sapagkat being a wise woman, yan ay pagiging godly woman. Yan po tatandaan po ninyo. Wala na ibang papatunguhan yan. No? Wala na ibang papatunguhan yan patungkol sa pag sinabi nating wise woman. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo for the past times na ating po pinag-uusapan po ito. Pag sinabi nating wise woman, isa yan sa mga nagbi-build. Kaya yan ang dapat sa lahat ng mga shoutout sa team preparation na mga kababaihan. Alam nyo, dapat ngayon pa lang, alam nyo na ito. Alam nyo na itong bagay na ito because I know some of you ay talaga namang when it comes to working, talagang mas hard worker pa kayo sa ibang lalaki. No? Pero kita nyo naman, andiyan dyan si Ma'am Cynthia, nandiyan dyan si Ma'am Marnelly na nandoon na iniwan nila yung kanilang pagiging working mom at sila ay naging housewife, and based on their testimony last time na nagprograma tayo, nasabi nila na wala nang pinaka the best at wala nang tatalo sa pakiramdam ng isang housewife. No? At hindi naman natin sinasabi na mali ang magtrabaho at masama ang magtrabaho. Pero alam niyo po ba, the design of God should always be the priority. No, yung design ng Diyos sa isang kababaihan ang siyang dapat na laging mapaprioritize po sa atin. No? Kaya napakaganda. Sabi nga ni Ma'am Cynthia last time, hindi ka mauubusan ng trabaho sa loob ng tahanan. Kung trabaho lang din naman ang hanap mo, hindi ka mauubusan ng trabaho, which is very true. No? Ako personally, noong na buhay pa si Ma'am Lerma, kitang-kita ko po yan talaga naman. Sabi ko nga, ang pinakapahinga ng mga nanay ay magtupi. So, in short, trabaho pa din yun. Di ba? Yun ang pinakapahinga nila. Pero kaya nga makikita po ninyo, by doing that, sometimes you will, siyempre normal na mapagod ka physical. Di ba? But sometimes you will get to the point na parang questionin mo ang trabaho mo bilang isang asawang babae at isang nanay sa loob ng tahanan. Pero alam niyo po ba, you can enjoy it. No? Ang Bible ay hindi nagkakamali na pag sinabi niyang mai-enjoy mo yan, you can enjoy it. Bakit? Tandaan niyo po, pag ginampanan mo ang role na kung saan ibinigay sa iyo ng Panginoon sa loob ng tahanan bilang asawang babae at bilang isang asawang babae at bilang isang nanay, pag ginampanan mo ang role mo, hindi malabo na ikaw ay matawag na isang builder. No, yan nga, kaya nga sabi ng Bible, a wise woman buildeth her house. But the foolish plucketh it down with her hands. You will not destroy it sa pamamagitan ng iyong action, but you will always go after for the building of the house. No, alam niyo po kung bakit isa sa mga characteristic po niyan, no, isa sa mga characteristics ng wise woman ay meron po siyang isang magandang pamamaraan ng pagbibuild niya sa loob ng kanyang tahanan. At mamaya yan ang tatalakayin ko po sa inyo. But as of now, I will give way sa ating pong mga reporters live from Villamor and live from Cavite at live from Salabungan, Tarlac. Ramos Tarlac, yan. Andito po ang ating guest and ibibigay ko po sa kanila ang oras po ngayon at ako'y naniniwala that they can be a blessing sa lahat ng mga nanay. Kaya sa mga nanay na nakikinig, wala namang pasok yung mga anak ninyo, huwag niyong palabasin. Maniwala kayong practice. Wala silang lugar na pagpapraktisan. Baha sa Arca South, maulan sa Heritage, wala silang pagpapraktisan. Kaya huwag niyong palabasin yung mga yan at pagtrabahuin sa loob ng bahay at para makapanood ng mga nanay. Iyon. Alright, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, and nandyan si Ma'am Del, ang ating pong guest po ngayon. The floor is yours. Isang maulang Martes ngayon, pambira. First time kong nandito ngayon sa Google Meet. Yung hindi ko man lamang mahawakan si Sir Maki, ay mabati ng personal sapagkat nag-birthday siya kahapon. At si Ma'am Del, thank you. At pinaunlakan ninyo ang aming imbita ngayong
tanghaling ito. At wala talagang makakasangga kung ano ang plano ng Panginoon. Ano mang bagyon dumating sa atin, tuloy-tuloy lamang tayo. Ayan, ang ating topic regarding as a wise woman sa Proverbs 14 verse 1. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Dalawa lamang to, kagaya ng sinabi ng Biblia. It is a matter of building and plucking it. Building, sinabi na ito ni Sir Maki, is building is to support and pluck is to destroy. Saan ba tayo dito? Pero naniniwala ako bilang mga ina ng tahanan, bilang asawang babae na may tunay na pagkatakot sa Panginoon, doon tayo sa build, doon tayo to support. Andiyan yung pagsuporta natin sa ating mga asawa, quote-quote, minsan kahit merong mga argument, wala, andun pa rin tayo sa susuportahan natin dahil alam natin na kapag binigyan natin ng hadlang, pag nagkaroon tayo ng opposition sa ating asawa, may kanyan alam natin na hindi kalulugdan ng Panginoon ang ganong kalagayan. Ganon rin sa ating mga anak at kahit ang mga anak natin. Minsan pasaway, nandun na tayo talaga sa mga pinaka-point na madidisturbo yung ating kalagayan bilang ina. Yung emosyon natin, may emosyon tayo talaga. Ang emosyon naman, hindi lang yan yung sinasabing pag-iyak Nandun din yung anger. Pero andyan pa rin ang Biblia, be ye angry and sin not. Kaya kahit minsan may mga pagkakataong ayaw natin ng ginagawa ng ating mga anak, andyan pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta natin sa kanila. Ayaw natin sila i-destroy. Ayaw natin i-destroy ang ating family, yung ating asawa at yung ating mga anak. At kahit nahihirapan tayo, tuloy-tuloy lang tayo Kahit masama ang loob, naniniwala ako sa mga nanay. Di ba mga nanay? Kahit masama yung loob natin, andyan pa rin gagawin natin yung ating mga responsibilities. Yung ating mga bagay na kung paano maibibuild natin yung ating family dahil naniniwala tayo na ang gabay ng Panginoon, ilapit lamang natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At yan din ang lagi ko sinasabi sa aking 2 anak kasi may 2 anak akong babae. Pagdating ng araw, gusto ko andun din sila dito sa 14 verse 1, doon sila sa wise woman. Kaya ngayon pa lang, habang nasa lugar sila na wala pa sila sa ganun tagpo, ipiniprepare natin sila. And together with Ma'am Del, babae rin yung anak nito. At kahit sa mga lalaki, gusto natin. Kaya si Ma'am Marnelli, naniniwala ako, yung 2 lalaki niya, tuloy-tuloy yung kanyang pagmold sa 2 ito para maging wise man naman sila at magiging future father. Kaya yun, patuloy lamang tayo at kung meron kayong nais na i-comment, ito, malaya tayong matignan kung ano ang inyong mga naisin. Ito, Ma'am Marnelli, it's your turn. Hello po, good afternoon ulit. Okay lang po ba yung sound ko? Kasi parang humina. Okay. At this point naman po, for the benefit of those na mga ngayon pa lang nakita si Ma'am Del at hindi pa narinig ang kanyang testimony katulad ko. So I would love to listen to your testimony po. Pwede niyo po bang i-share sa amin quickly kung paano nag-start ang love story niyo ni Sir Toto? Tapos quick lang po, saan kayo nakita paano and paano kayo napunta sa Ramos? Grabe, witness ako dyan Hello po. Salamat po sa Panginoon na ako po ay nakarating sa CSI way back 2004. Pero po ma'am, before po ako nakarating ng CSI ay member na po ako ng isang Baptist church din po. But it's a great blessing po na nakarating po ako sa CSI kasi doon po ako lalong nag-grow sa aking pong buhay bilang isang Kristiyano. 2004 po yon. And then 2005, nag-enroll po ako ng PSS. So graduate po ako ng class 2009. So ako, yun nga po sa testimony po ni Brother Toto, naging kaklase ko po siya. And then after ko po ng graduation ko po ng 2009, nagpaalam po ako kay pastor na uuwi na po ako ng Tarlac para tulungan po si Pastor Louie kasi nag-start na rin po siya ng ministry niya
ng 2008 po. So, nakapag-stay po ako doon sa Salapungan ng 1 taon. And then, 2010 po, nagpunta po doon si Brother Toto. Yun ma'am, pinagpaalam niya po ako. Actually, noon po, hindi ko po alam na makakapag-asawa pa rin po ako ng taga CSI kasi po umalis na po ako sa CSI eh. Pero yun po, 2010 ng April, siya po ay nagpaalam kay Pastor Hill, and then sabi daw po ni Pastor na nagpaalam po siya, na sinabi niya na ako po yung pinagpaalam niya. And then sabi niya, sige, puntahan mo doon sa Tarlac. Andyan si Pastor Louie, sama ka sa kanya kapag umuwi siya. So yun po ma'am, kinasal po kami ng July 27, 2010. At this coming 27 po ay mag 15 years na po kami ni Brother Toto po na mag-asawa. At isang blessing po na noong nasa CSI po ako, actually po si Pastor po noon, meron din po siyang series of lesson na yung preparation for marriage. Yun po yung pinipreach niya noon every afternoon. So doon ko po nakuha din po yung mga principles sa pag-aasawa. At ganoon din po, during po nung PSS time ko po, doon po sa Ladies Ethics, si Ma'am Lerma po yung teacher namin. And halos karamihan din po kasi ng mga kaklase ko during the Ladies Ethics po is may mga asawa na. Parang ako lang po yung dalaga. Kaya habang nagle-lesson po siya doon, naririnig ko po yung mga testimony, tapos yung lesson niya patungkol sa pag-aasawa. Kaya malaki din pong tulong sa akin po yon na ngayon po, kahit na ako po ay may asawa na, tapos naririnig ko pa rin po, parang nag-echo pa rin sa akin minsan. Lalo na kapag meron po kaming, syempre po yung buhay may asawa, hindi naman po, di ba po, hindi siya perfect. Merong mga pagkakataon na may disagreements, pero minsan pa naririnig ko sa mind ko yung sinasabi before ni Ma'am Lerma na kapag galit ka sa asawa mo, asawa ka, kailangan gawin mo pa rin yung tungkulin mo bilang isang asawa. Yung parang ganun po na kahit na nagtatampo ka, kailangan na iserve mo pa rin siya. Ganun po, parang kaya yun po yung natutunan ko talagang malaking blessing po sa akin, yung church. Ganun din po yung church po namin dito po sa Salapungan. Actually po, every Friday po ng gabi ay meron pong devotion ang mga mothers, online devotion. Kaya kahit po malayo po kami, hindi po kami nagkakasama in actual, pero po sa virtual po ay meron po kaming devotion, nagpapalakasan. Kasama po namin dyan si Ma'am Tess, lagi pong present si Ma'am Tess, at yung mga mothers po ng CBBC Salapungan. So hello po sa lahat ng mga mothers ng Salapungan. Yun po ma'am. Ayan po, sa kalagayan ninyo, syempre sa trabaho ni husband, malayo. Paano mo ginagampanan? Di ba, alam ko mas mahirap yun. Kapag malayo yung asawa, mas doble yung responsibility. Paano po yung degree ng responsibility ninyo bilang isang ina? Yan. Yes ma'am, actually talagang bilang isang nanay, malayo po si Brother Toto. Kapag naandito siya, makakasama namin siya. Pinakamatagal na po yung 3 months na nakakasama namin siya. So, talagang kami lang po ni Adi. So, lahat ng trabaho, sa gawaing bahay, at minsan gawain ng tatay, parang sa akin din. Pero salamat po, ma'am, na kahit mahirap is, lalo na po sa technology po ngayon, everyday naman po nakakausap po namin si Brother Toto. Although kahit hindi po siya physical na nakakasama namin. And then, when it comes din po sa mga decisions, lagi kong sinasabi sa anak ko, anak, tatanungin muna natin kay tatay kung okay ba siya sa ganito. Lagi ko pong sinasabi sa anak ko. Kasi minsan sabi niya, ma'am, bakit laging magpapaalam kay tatay? Yun po yung sabi ng anak ko. Sabi ko naman, ma'am, na syempre anak, si tatay, siya yung leader natin.
Siya yung head ng family kaya dapat alam niya lahat ng ginagawa natin. Tapos Amen. sasabihin niya, kahit wala siya dito, "Oh anak, kahit wala siya, dapat alam ni tatay kung ano yung, um, ginagawa natin." Alam niya, lagi natin iko-consider or isasangguni kay tatay yung mga ginagawa natin. Yun ma'am, kaya nga kahit po malayo siya, pero everyday naman po nakakausap namin siya, nakakasama namin siya sa nakakausap siya ni tatay niya. Kaya yung pagdidisiplina din ma'am, hindi din po, mahirap sa akin kasi naandiyan din si tatay niya. Lagi niyang nakakausap si Adi, kung ano yung sinasabi ni Brother Toto ma'am, parang, fina-follow up ko din na, "O 'di ba sabi ni tatay na 'wag ganito." Yung gano'n ma'am, and of course yun din po yung simbahan ma'am, talagang napakalaking, blessing na meron po tayong church. Kasi kung ano yung sinasabi ni pastor sa pulpito ma'am, tapos, during ng kainan ifa-follow up mo na lang, "O 'di ba anak, ano yung narinig mo na ganito?" Lalo na po siyempre ma'am yung, ah, lalo na ngayon battle din po yung talagang sa mga gadget, yun po. Kaya sabihin mo, "'Di ba anak, sinabi ni pastor na ganito, na 'wag tayo masyado sa cellphone kasi hindi maganda lalo na bata ka pa." Yung gano'n ma'am, kaya napakalaking tulong po na meron ho tayong support na nanggagaling po sa simbahan, na nanggagaling sa salita ng Diyos. Although mahirap po ma'am, may mga pagkakataon, na lalo na po kapag, um, may sakit si Adi, may mga 'pag may mga, simpleng problema, mga ganyan. Pero sa kabila po nun, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na meron pong, simbahan tayo, andiyan si pastor na puwede nating malapitan sa mga panahon na, kailangan ho natin ng guidance, yun po. Yun, napakalaking advantage na meron tayong tamang simbahan at may nalalapitang pastor. Every time na umaalis si brother ko, nakikita ko umiiyak si Abby. Paano mo pinapacify? Yes ma'am, Tayo bilang ina, yung luha ng anak medyo mabigat para sa opo. atin. Tsaka Actually sa ma'am dati, hindi po ako umiiyak kapag umaalis siya. wow, Pero ngayon po na kapag naiyak ako, kapag nakikita ko ma'am si Ate na umiiyak siya, naiyak din po ako. Kaya, 'pag ano ma'am, malayo pa lang sinasabi na namin sa kanya na halimbawa ma'am, "Anak, aalis si tatay sa ganitong panahon, babalik siya sa work niya." Sinasabi nga po one time nga ma'am sinabi ni Ate, sabi niya, "Tatay, wag ka na kasing umalis," sabi niya. Sabi po ni Brother Toto, anak kasi ito yung nature ng work ko." Tapos sabi po ni Ate, "Tatay, maghanap ka na lang ng trabaho dito, mag-construction ka na lang," sabi po niya. Tapos sabi naman ni tatay niya ma'am, naku 'pag mag-construction si tatay wala na, hindi na tayo makakabili ng pang-Jollibee mo. hindi yung maisip ko, yung nanay, full-time na mother na nakasubaybay sa kanyang mga anak. Kaya hindi ko maisip paano kung halimbawa ganyan ang sitwasyon tapos wala pang nanay, saan? Sino ang kakalinga sa kanyang mga anak? Kaya saludo ako sa mga tahanan na full-time na talagang nasusubaybayan yung kanilang mga anak, lalo na kapag ang nature ng trabaho ng tatay. Even kay Pastor Hill, naalala ko yan pag nagkukwento si Ma'am Lerma. Nagkikwento si Ma'am Lerma. Kita natin kung paano magbigay ng time si Pastor Hill sa gawain. Kaya nga si Ma'am, itong words kay Ma'am Lerma, kapag may mga members na pasaway, sasabihin nila, kami nga kakarampot na ring oras ang naibibigay sa amin ni Pastor, pero tinitreasure namin yon at sana yung mga pasaway, makinig na lang sila sa mensahe sa pulpito. Kaya napakahalaga tayo talagang tamang simbahan. Diba? Ma'am, ako naman may tanong ako. Nung nag-propose sa'yo si Sir Toto, hindi po ba kayo natakot? Kasi alam mo 'di ba na iiwanan ako nito lagi kasi ano siya, seafarer siya. So, paano po niyo tinanggap yung fact na yon na alam niyong hindi mo makakasama ang iyong asawa pagkasal na kayo? Kasi po ako, kaya po ako nag-give up ng work ko dahil para makasama namin lagi si Julien sa work niya.
So, kahit na-transfer kami ng transfer sa lahat ng kampo, okay lang kasi yun ang pinag-usapan namin beforehand. So, how about you po? Ano po yung mindset niyo? Paano niyo tinanggap na alam niyong mag-isa kayo? Tas ilang years bago kayo nagkaanak? Yan. Nasa Cavite yan ngayon. Nandun si Gian. Yes. Thank you, ma'am. Actually, ma'am, napaisip din po ako noon na sabi ko malayo, mahirap. Pero kasi meron naman na pong mga gadgets noon makakausap mo naman na siya. And yung every 6 months lang din naman ma'am yung kanyang kontrata. Pero may pagkakataon ma'am na umaabot siya ng 9 months. Pero yun ma'am, salamat sa Panginoon na although mahirap po talaga, pero andiyan po kasi yung church. Kasi nga ma'am, 'di ba sa church po ako nag-i-stay noon. So parang hindi mo mapapansin na ang tagal pa lang nawala. Kasi parang busy ka sa ginagawa mo. Yun ma'am, kaya although andun yung takot, pero 'di ba nga ma'am, sabi nga ng Panginoon, hindi naman niya tayo binigyan ng spirit of fear, but of Yeah. love and sound mind. Yan. And ma'am, kami po ni Brother Toto nung July 27, July po kami kinasal, and then September po ay nabuntis po ako. Kaya lang ma'am, 8 months lang po yung tiyan ko, premature siya ma'am. So, yung firstborn po namin ay namatay po siya. So, ma'am, ito po yung sa buhay namin mag-asawa ni Brother Toto. Yung pagkakaroon po ng anak, yung naging isang talagang challenge po namin. Dito po kami tinest ng Panginoon. So yun ma'am, 8 months po yung anak ko, premature, namatay po siya. So, during po nung nasa hospital kami, naka-on-board po si Brother Toto. Nasa Manila po kami noon, nakarating po kami ng heart center. Dahil dito po sa Tarlac po noon, kasi yung parang findings po ng pedya niya ma'am is parang kailangan siyang ma-check ng pedya na cardiologist. So wala po yun sa Tarlac. So nakarating po kami ng heart center. Pero umabot po kami ng 22 days sa hospital. Malayo po si Brother Toto. Nakakausap ko lamang po siya noon through phone. Pero alam niyo po doon ma'am na nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko nga ma'am, sa aking pag-aasawa, doon ko lalong nakilala ang Panginoon. 'Di ba? Sabi nga ng Bible doon sa talagang totoo yung verse na to sa akin, sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for thee." So, namatay yung baby namin, ma'am, and then inaccept ko yun. Tapos, ilang araw po umuwi si Brother Toto, nakasama ko siya. And then, ma'am, after, nag-pray po kami, ang tagal po naming nag-pray. After 5 years po ulit, ma'am, na tinugon ng Panginoon yung prayer namin, nabuntis po ako ulit. Kaya lang, ma'am, yung second pregnancy ko po, 7 weeks po siya noon. Pagpa-check up ko sa doktor, sa aking OB, wala pong mahanap na heartbeat. Yun po yung sabi nila na parang ito yung pagbubuntis na isa colloquial na pananalita is bugok. Wala po siyang heartbeat, kaya yun po yung time na sabi ko nga kay Brother to, talagang tinest po yung faith ko during that time. Kasi ang sakit, ma'am, kasi kung masakit sa kanya, parang sa akin po, ma'am, doble yung sakit. Kasi ang nasa isip ko, hindi ako magkaanak. Pangalawa, yung ma'am, yung sakit na hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Alam niyo po yun yung talagang yun yung parang yung nung time na parang yung talagang sakit, yung pain na nagbibigay sa akin na, yung ma'am, yung thought na hindi ko kaya siyang bigyan ng anak. Sabi ko nga sa kanya, ma'am, nung time na umuwi kami galing sa OB, sinabi na walang heartbeat yung pinagbubuntis ko. Sabi ko sa kanya, mahal, sabi ko, hindi na kita mabibigyan na anak. Pero sabi ni Brother Toto,
pray lang tayo. Doon ko po nakita din po na napaka-strong ng faith niya. Sabi niya, pray lang tayo. Sinagot, nabuntis na nga ulit eh. Ibig sabihin, ibibigay ng Panginoon. At ang sabi niya po, hindi kakulangan, hindi man tayo magkaanak, hindi yan kakulangan or hindi yan makakabawas sa pag-ibig ko sa iyo, sa pagmamahal ko sa iyo. Yun yung assurance, ma'am, na binigay niya sa akin. Sabi nga niya, ang anak naman, yan ay reward sa mag-asawa. So kung hindi man tayo bibigyan ng Panginoon, ang Panginoon, mabuti pa rin siya kasi hindi naman po yun nasusukat, sabi nga niya, ma'am, hindi yun yung sukatan ng kanyang pagmamahal po sa akin. Kaya sabi niya po, pray lang tayo, patuloy lang tayo mag-pray. And then ma'am, April po ako nakunan. And then May, ma'am, hindi na po ako niregla, kundi yun na po si Ate. Siya na po yung pinagbuntis ko. Yun. Pero ma'am, gabi pa rin po nung pinagbuntis ko si Ate. Kasi ma'am, nagkaroon ho ako ng tinatawag na gestational diabetes. And meron pong bleeding sa loob. Anytime po kapag nag-bleed po ako, mawawala po siya ulit. Pero ang nakita ko po talaga doon yung biyaya at tulong ng Panginoon hanggang sa si Adi po ay aking maipanganak at makasama po namin siya ngayon. Kaya talaga ma'am doon, yung talagang yung mga Bible verse na nababasa ko noon, sabi niya na doon po sa Psalms 34 verse 8, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Talaga kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, ma'am, yung verses na mababasa natin minsan, hindi mo makukuha yung thought niya hanggat hindi mo nararanasan. Di ba, ma'am? Kaya parang pag nabasa mo na yon, akin yung verse na to, sa akin ito yung verse ng Panginoon sa akin. So yun, ma'am, talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay po namin ni Brother Toto. Amen. Kaya isang malaking pagpapala talaga na magkaroon tayo ng partner in life na may tunay din pagkatakot sa Panginoon. Kaya sa mga kabataan ngayong naririto at nakakapakinig ng programang ito, huwag na kayong mag-experiment. Kasi, andyan lang, anytime aatakin tayo ng diablo. Pero kung paruin mo, dalawang tunay na may takot sa Panginoon, isang ama ng tahanan na may tamang pananampalataya at isang ina, pag pinag-combine yan, anong magagawa ng diablo? Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, ng tamang pangunawa, ng tamang tanggapin natin ang tamang prinsipyo ng Biblia. Yun, napakaganda po ng usapin, ano po, and nakita nyo po, by understanding this part right here, it takes a wise woman to handle those things. Alam mo, ewan ko po pero hindi biro yun. Yung mga ganong klaseng pangyayari, yung may ganong kang kalagayan, malayo, hindi lagi nakakasama yung asawa, and may mga ganong klaseng pangyayari pa sa buhay ninyo. No, it takes a wise woman. Yan yung sinasabi ng Bible, that if you're a wise woman, you will surely build the house. No? And syempre, pambira, pag ganung mga pangyayari, sa panahon ngayon, alam naman po natin yan, na talagang isa yan sa mga nagiging rason para tapusin na ang pamilyang buo. Parang maghihiwa-hiwalay na lahat dahil ganoon din naman, wala rin naman na nangyayari, wala rin naman ng kaya siguro pwedeng sabihin sa panahon ngayon, wala na, sige, tapusin na natin. Pero yan yung sinasabi ng Bible, that a foolish plucketh it down with their hands. So may kita nyo po by the testimony of Ma'am Del Busuelo, may kita nyo na nandoon yung sobrang careful niya, and salamat sa Panginoon, nandiyan dyan ang kanyang asawa, si Sir Toto, na leader ng tahanan, na talagang, sabi nga ni Ma'am Del kanina nandoon na siya sa stage na parang susuko na siya. Pero akalain nyo po, nandoon si Sir Toto na nagpapaalala sa kanya lagi ng prinsipyo ng salita ng Diyos. And alam nyo, sabi ko nga, dahil hindi biro yung mga ganong klaseng pangyayari, Ma'am Del can make a decision na
hindi ako makikinig sa'yo kasi hindi naman ikaw yung nakakaramdam eh. Kumbaga, pwede siya mapunta sa ganong klaseng decision eh. Pero may kita nyo po, nandoon yung kanyang submission. No? Ako unang-una naniniwala po ako, nandoon yung unang-unang submission ni Ma'am Del sa Panginoon. Pangalawa kay Sir Toto. Dahil po siya nakapag-submit sa sinabi ni Sir Toto sa kanya, syempre unang-una nag-submit siya sa Diyos. Alam niyo po ba, that's one of the characteristics of the wise woman. And submitting yourself to God, being a wise woman, ay napakaganda ng pangako ng magiging resulta po niya. Alam niyo, sabi po dito, may babasahin po ako sa inyo dito. One of the characteristics of a wise woman is having the fear of the Lord. And pag ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, alam niyo po ba, sabi dito ng Bible in the book of Proverbs chapter 19 in verse number 23, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied, he shall not be visited with evil. Napakagandang talata po nito mga kapatid, sa kadahilanan na sabi po dito ng Bible, ang sino man ang may pagkatakot sa Diyos, it will always tend to life. Ang maibibigay neto, it will always take charge of your life. No, ibig sabihin, yan ang tanging mangunguna po sa inyo. Kapag ikaw ay merong pagkatakot sa Diyos bilang asawang babae at bilang isang nanay ng tahanan, talagang ang mangunguna sa iyo ay yung reverence mo sa Diyos. Talagang yung iisipin mo in everything that you do as you perform your role in the family, lahat ng gagawin mo ang laging magre-ring sa isipan mo ay ito yung plano ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos. Kaya nga, makikita nyo po, sabi ko nga po sa testimony, sabi ko, hindi naman kami nag-usap-usap tatlo. Sinabi lang sa akin ni Ma'am Cynthia na meron na kaming guest ngayong Tuesday na ito. Pero by hearing the testimony of Ma'am Del, sabi ko saktong-sakto dito sa ating sa aking isi-share sa inyo. Kasi akalain nyo po, without giving reverence to God, Ma'am Del can give up that easily. Wala na, tapos na. Yung ganon, meron kang asawa na hindi mo laging kasama. Sabi nga Ma'am Del, mahaba na 3 months. Tapos mag-i-stay siya sa barko, minsan umaabot ng 9 months. Pero makikita nyo po, as I see them, masaya naman. Masaya, sobrang saya. Nandoon yung kasiyahan nilang pamilya, sama-sama naglilingkod sa Panginoon, masaya. Every time na magsisend ng picture si Sir Toto dun sa GC namin, masaya sila na pag bumabati Happy Lord's Day, nakasama niya pamilya, masaya sila. Minsan, papunta pa lang, nasa sasakyan, masaya sila, nakikita ko. Bakit po? It's because of their reverence, of Ma'am Del's reverence sa Diyos. Diba? Yun ang pinakamaganda. Alam nyo po sa mga mothers at mga wives na nakikinig po yan, unahin nyo po ang pagkatakot sa Diyos. Kung meron man kayong isang kukunin na pinakamagandang part sa buhay po ninyo bilang isang asawang babae at bilang isang nanay, ayan po yung magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Bakit? Dahil pag nagkaroon kayo ng takot sa Diyos, magkakaroon po kayo ng isang klase ng ugali that you will perform your role as a wife and as a mother in the family ng kalugod-lugod sa harap ng Diyos. And sabi dyan ng Bible, He that hath it shall abide satisfied. Halala ko yung sabi ni Ma'am Marnelli at sabi ni Ma'am Cynthia dito sa ating programa. Ikaw na yung isang klase ng babae na wala ka nang hahanap-hanapin pa kasi alam mong nasa iyo na yung lahat. Tandaan niyo po yan, kapag ikaw ay isang asawang babae at ikaw ay isang nanay ng tahanan, tandaan niyo po yan, nasa inyo na ang lahat. The greatest blessing ay nasa inyo. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, it is very abnormal sa isang babae na mainggit siya sa isang dalaga, di ba? Sa isang babaeng may asawa na mainggit siya sa isang dalagang babae. It is very abnormal pa sa abnormal na asam-asamin pa ng isang nanay na mainggit siya sa isang dalagang babae. Bakit po? Yung pagiging asawang babae at pagiging nanay ng tahanan, wala ka nang pwedeng maitumbas na blessing. Alam niyo po, tinitingnan ko yan si Shobe minsan kapag bitbit niya si LG. Minsan, bitbit niya yan, ikikis niya, panggigigilan niya yung bata.
And then sasabihin niya sa akin, Dad, ang cute niya. Agad, dati ako yung sinasabihan niyang cute eh. Pero anyways, teka, sasabihin niya, Dad, ang cute niya. Tapos sasabihin niya, I love her so much. Bakit po? Alam niyo po kung ano po ibig sabihin nun? Because that's the blessing na eh. Yun na yung, kumbaga, pag meron kang ganon, ikaw ay nanay ng tahanan, ikaw ay asawang babae, o sa lahat po ng asawang babae na nakikinig ngayon, at sa lahat ng nanay na nakikinig, I would like to encourage you to not look for anything na. Binigyan ka na ng blessing. Kung wala pa kayong anak ngayon, nandiyan po yung asawa ninyo, blessing yan ng Panginoon sa inyo. Kung meron na kayong anak ngayon, blessing na magkaroon ka ng pamilya. Kaya wala ka nang pwedeng itumbas yan. Kaya nga sabi ng Bible, isipin nyo po, meron kang pagkatakot ng Diyos, meron kang pagkatakot sa Diyos, meron kang asawang lalaki, meron kang pamilya, you can abide satisfied. Pwede ka nang mamuhay ng full of satisfaction. Wala ka nang hahanapin. Sabi nga po ni Ma'am Del kanina, di ba? Sa kanyang testimony, grabe yung pagpapala ng Panginoon. Hindi niya ma-imagine yung pagpapala ng Panginoon. Doon na siya sa edge of giving up. Nasa edge na siya of giving up. Pero dahil sumunod siya, may pagkatakot, mataas ang respeto niya sa Diyos, alam niya ang plano ng Diyos ang lahat, alam niya ibibigay ng Diyos ang lahat. Ngayon, she is enjoying her family. Di ba? Napakaganda and satisfied. Yung tipong wala ka nang hahanapin yung, sige, magkaroon man sila ng ganyan, sa kanila yun. Basta I have everything. Di ba? Ganun ang pinakamaganda. And sabi ng Bible dyan, the greatest promise of all, you will not be visited with evil. Di ba? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Marami ngayon, pambira. Balik tayo dun sa usapang satisfaction. Marami nag-aasam-asam ngayon. Pag nakuha naman nila yung inaasam-asam nila, puro naman evil things ang bumibisita sa kanila. Ngayon, sino ang bumibisita sa inyo? Mga ka-fellowship nyo lang. Di ba? Mga kasama nyo sa simbahan, mga kasama nyo mga mothers, yun ang mga bumibisita sa inyo. Okay na yun, kaysa naman sa evil things ang bumisita sa inyo. Pag kumatok ang evil thing sa pintuan ng bahay ninyo, ay sinasabi ko sa inyo, wag naman. Di ba? Pero sabi ng Bible, ang isang wise woman na merong pagkatakot sa Diyos, she will not be visited with evil. Napakaganda po, alam nyo, kanina, as I look through this verse and as I listen to the testimony of Ma'am Del, sa mga tinatanong ni Ma'am Cynthia at ni Ma'am Marnelly sa kanya, sabi ko, matindi itong kwento na ito. Although, narinig ko na po yung konti ng storya nila, pero listening to a mother, no, na naka-experience talaga noon, sabihin ko po sa inyo, kung ikaw ay nanay ngayon na may iniisip na problema, meron ka narinig ngayon na isang problema na napagtagumpayan. No, kaya ang pinakamaganda ngayon na ilagay po sa isip natin, ilagay nyo po sa isip ngayon, mga mothers na nakikinig ngayon at mga wives na nakikinig po ngayon, ang pinakamagandang ilagay nyo po sa isip ninyo, be a wise woman. Be a wise woman. You can build. Alam nyo po, pag ikaw ay nagbi-build, kailangan malakas ka. Tandaan nyo po yan. Kaya nga ang magpapalakas sa'yo as you build your house is by being a wise woman. Pag sinabi nating wise woman, hindi po yan about your education, about your status dito sa ibabaw ng lupa na ito. Kundi pag sinabi nating wise, you are willing to put into application all those things that you have heard from the Word of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, isa sa mga characteristics ay yung meron kang pagkatakot sa Diyos. Pag meron kang pagkatakot sa Diyos, everything will be done. Everything will be in order. Kaya yan po ang tatandaan po natin. Kaya being a wise woman ay dapat meron kang pagkatakot sa Diyos. Maganda. Sabi ko nga po dito, it will take charge of your life, it will give you satisfaction, and you will not be visited with evil. Pag meron ka nito, wala na. Wala ka na ibang hahanapin pa. Sabi ko nga you will be satisfied from everything na meron ka. Okay? So yan po tatandaan natin. Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, Ma'am Del, baka meron pa po kayong gustong final encouragement siguro muna kay Ma'am Del, no? Para po sa mga nanay na nakikinig po ngayon. Final encouragement kay Ma'am Del, and then pagkatapos bibigay po natin kay Ma'am Marnelly at kay Ma'am Cynthia yung ano. Sige, go ahead po, Ma'am Del. Yun po, sir, thank you po sa inyo pong mga binanggit. Ayan. So,
Ang encourage ko lang po, sa mga nanay na katulad ko is yung patuloy ho na tayo na magkaroon ng, pagkatakot at pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, gano'n din po talaga sa buhay po namin, um, kasi lalo na po kapag ganito na bakasyon si Brother Toto, kasi kapag nakabakasyon siya, kung ano yung dala niyang pera, yun lang din po yung ibubuhay po namin sa panahon na siya ay nakabakasyon. Pero talagang naandun yung provision ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako kasi, nakikita ko yung parang na-excite nga mama ko kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay namin. Kasi dumating po yung point na ang tagal ng kanyang bakasyon. Last year po yun kasi nag-MLC siya. Training, ang tagal tapos pero alam niyo po yun, nakakatuwa talaga ang Panginoon kasi kung paano niya provide yung need po namin. Kaya yung verse na ito sa Isaiah 26 verse 3 sabi niya, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength." So, salamat sa Panginoon, yon na patuloy talagang ang trust ay lalong naggo-grow. Sabi ko nga na tayo bilang mga nanay patuloy lang po tayong magtiwala. Ano man po yung mga struggles, alam ko bawat mga nanay may mga struggles, may mga pain, may mga, hardship tayo na pinagdadaanan sa ating buhay, kanya-kanya ho tayong kwento. Pero tandaan ho natin na ang ating pong Diyos, siya po ay napakabuti. Basta lamang po, keep on trusting Him, keep on believing Him, at patuloy din po tayo na maglingkod po sa Kanya. So yun lamang po, Sir Maki. Thank you, Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. Thank you so much po. Maraming salamat sa napakagandang testimony mo, Ma'am Del. At naniniwala ako sa mga nakikinig natin ngayong araw na ito. Nagbigay ng malaking encouragement ang testimony bilang isang asawang babae. Ito nga yung sinabi na pagiging virtuous woman is a crown to her husband. Nagpapakita ito na talagang bawat isa sa atin, we want to gain knowledge. At ito'y paano? Sa pag-gain. Kanina, ang lahat ng suporta mo, salita ng Panginoon eh. Doon ako natutuwa, doon ako na-encourage sa'yo. At hindi doon sa mga sabi ni ganito, sabi ni ganyan, kundi ang talagang we trusted doon talaga sa salita ng Panginoon. And one of the characteristics nga na nag-discuss natin dito as a virtuous woman is to fear the Lord. Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkatakot sa Panginoon? Ito yung pag-gain natin ng knowledge. Paano yan? Pagbasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Panginoon, at higit sa lahat, yung wisdom. Andito na, yung application of what we have learned. At saka, ayan, para ma-avoid natin na magkaroon tayo ng mga mistakes, siyempre, hindi maiwasan, pero pwedeng iwasan. Hindi ito magiging sagabal na magkaroon tayo ng mga pagkakataong magkakaroon tayo ng pag-iisip, pero meron tayong sandigan, salita ng Panginoon. Kaya let us gain knowledge from the Word of God para hindi tayo magkaroon ng wasted time at wasted effort as a mother and as a wife. Thank you, Ma'am Del. Maraming salamat, Ma'am Del, for your very beautiful testimony on how you have been faithful to God as a couple, and naniwala kayo na bibigyan niya talaga kayo ng anak, and through all the pain that you have had, you have your reward now, yung anak niyo po ngayon. And with what is happening right now sa mga sunod-sunod na low pressure area at mga baha left and right, lalo na dito sa Manila, let us all anchor on the Word of God, Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." We will not worry, we will trust God, hindi lang sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, kundi even sa ating bansa, sa mga pangyayari ngayon. And let us pray for the men in uniform. Some of the people po ng mga tao dito ay na-dispatch na po for rescue missions.
I hope that let's pray na they're all safe and wala nang madagdag pa na mga baha-baha. Medyo may init na, although hindi ko pa nakikita yung araw, pero maliwanag na dito. Sana tuloy-tuloy na po to kasi ngayong hapon po mag-high tide na. And this verse keeps me still. Be still and know that I am God. Alam namin, Lord, na in charge ka. Kaya magre-relax kami and i-enjoy namin ang aming unexpected vacation. At sa inyong mga nanay na hindi rin nakakalabas, i-enjoy nating lahat ang ating unexpected vacation with our kids. Let's make this time to fellowship with one another. And kung pwedeng, buti yan walang mga internet. Kung na-off ang inyong mga ngayon, i-off nyo muna yung mga cellphone nyo at mag-usap-usap habang isi-share ang mainit na kape at pandesal dyan sa inyong mga tahanan. Maraming salamat, Sir Maki, Ma'am Cynthia, and Ma'am Del. Amen. Thank you very much po. Alam nyo, napakaganda po ng ating pong programa ngayon and salamat sa Panginoon that everything is always in order as long as nandiyan ang kamay ng Diyos. Kaya salamat po, Ma'am Del, sa napakagandang testimony and salamat po sa pagpapakita and ng characteristic ng isang wise woman. And para sa mga nanay, no, sabi ko nga, ang pinakahangarin ng programa po na ito ay hindi po i-condemn ang isang tao, hindi ipahiya ang isang tao, kundi ang programa po na ito ay mag-encourage na pwedeng mangyari. Na po, pwedeng mangyari. Iba't iba man tayo ng sitwasyon, iba't iba man tayo ng problema, pero tandaan nyo po, iisa lang ang ating Diyos. Yung Diyos na nag-aayos ng problema ng isang tao, pwedeng ayusin din. Yan din ang Diyos na pwedeng ayusin ang problema mo. No? Kaya wag natin tingnan at wag natin sabihin, iba naman kasi yung problema mo sa problema ko. Iba nga, naniniwala po kami doon. Pero tandaan po natin, kaya kami nag-share ng ganito sa inyo, it's because of one thing. Our God is the same yesterday, today, and forever. Yan po yan. Kaya tama yung sabi ni verse na binasa ni Ma'am Marnelly kanina. Yan lang ang tanging pinakamagandang tandaan po natin. Be still and know that I am your God. Yan. Pag nagpanik ka, delikado ka, mawawalan ka ng Diyos. Magiging Diyos mo sarili mo. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Kaya yan po. At again, ang walang ibang hangarin ng programa po na ito, kundi ang maging tulong sa ating pong mga kapatiran. Kaya sa lahat ng mga viewers, no, nalobat na kasi iPad ko. Hindi ko na makita yung mga nanonood. No? Sa lahat ng mga sumusubaybay po, maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you for being with us. Nakakita ako kanina mga mapapalabas mo ba, sir, dyan yung comment section natin? Okay, o nga pala. Nakita ko kanina maraming taga Salapungan, Tarlac na nakita ko si Pastor Louie. Pastor Louie, magandang tanghali po sa inyo. And of course, sa lahat ng mga members po ng Salapungan, Tarlac. Ma'am Del, thank you very much. Thank you for being a blessing and thank you for being with us along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly na salamat sa Panginoon na merong gantong klaseng teknolohiya. Salamat sa Panginoon na may gantong klaseng pamamaraan. Halala ko ang ating mahal na pastor kahit nasa malayong lugar, nakakasama natin minsan because of this kind of way. No? Kaya samantalahin po natin. Dahil sabi nga ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against the church. Yan ang pinakamagandang tandaan po sa lahat. No po? In behalf of our pastor, who is the executive producer, the director of the program Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, and maraming salamat muli sa pagkakataon po na ito. Of course, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly are with me. At ganun din po ang ating pong guest ngayon si Ma'am Del. We will see you in the next episode of your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. All we can say is to God be the glory. God bless you all. Bye-bye. Keep safe, everyone. See you on Tuesday. Thank you, Ma'am Del. Thank you, everybody. Thank you din po, ma'am.